Let's pray. Heavenly Father, first of all, we thank you for your presence earlier. We thank you, God, for reminding us who you are, that you are worthy of all our praises and all our worship. And we thank you as well, Lord, for giving us another day, Lord, para mabuhay po kami rito sa land of the living. And we thank you as well, Lord, for keeping us safe, Lord, habang kami po ay natutulog. Salamat, Panginoon, dahil may kalayaan po sa aming bansa para purihin at sambahin ka. Salamat din po, Panginoon, dahil dinako niyo po kami, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan upang magkaroon po kami ng encounter sa inyo upang mas makilala ka pa po namin lalo. Lord, I pray na ihanda niyo po ang puso ng bawat isa, maging ang puso ko, Panginoon, na magtuturo ng iyong salita. Alisin niyo po, Lord God, yung mga pride na meron ako kung hindi ko man po sila nakikita. And kayo lamang po ang maitaas. Holy Spirit, please move in our midst. And I pray, Panginoon, na ang pangalan mo lamang ang maitaas. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po kayo. So finally, nandito na tayo sa fourth and last part ng ating study sa chapter 20. So starting today at sa mga darating pong mga linggo, ating pong pag-aaralan ay about the laws and instructions of God para sa mga Israelita. So ano bang purpose ng laws and instruction ng Diyos para sa mga Israelita? Ang purpose po nito is to prepare them to be a nation na naaayon sa disenyo ng Diyos. At makikita po natin dito na ang Diyos mismo ang kumikilos to prepare them. Kagaya po ng pagkilos ng Diyos sa paghahanda sa atin ng Diyos sa muli niyang pagbabalik. So pinamagatan ko pong ating short study for today, when God prepares us for His coming. So tayo uli, and please open up our Bibles to Exodus chapter 20. And we will read starting verse 18 hanggang sa last verse. If you're there, say amen. And I read, "Now when all the people saw the thunder and the flashes of lightning, and the sound of the trumpet, and the mountain smoking, the people were afraid and trembled, and they stood far off, and said to Moses, 'You speak to us, and we will listen. But do not let God speak to us, lest we die.' Moses said to the people, 'Do not fear, for God has come to test you, that the fear of Him may be before you, that you may not sin.' Verse 21, the people stood far off while Moses drew near to the thick darkness where God was. Verse 22, and the Lord said to Moses, 'Thus you shall say to the people of Israel, You have seen for yourselves that I have talked with you from heaven. You shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourselves gods of gold. An altar of earth you shall make for me, and sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I cause my name to be remembered, I will come to you and bless you. If you make me an altar of stone, you shall not build it out of hewn or carved stones. For if you wield your tool on it, you profane it. And you shall not go up by steps to my altar, that your nakedness be not exposed on it." These are the words of the Lord. Makakaupo na po kayo. So may tatlong bagay po ako na gusto kong ibahagi sa bawat isa ngayong linggong ito, patungkol po dito sa passage nating binasa. And primarily, patungkol kung paano tayo inihahanda ng Diyos sa muli niyang pagbabalik. Unang-una po, when God prepares us for His coming, God will reveal Himself to us. God revealed Himself to the Israelites during their time. Dalawang bagay po ang pag-reveal po ng Diyos sa kanila. Unang-una, at ang pinaka-detailed revelation ng Diyos kung sino siya, and it is also written, is the 10 Commandments. Dito nakita natin na inihayag ng Diyos na wala ng ibang Diyos kundi siya lamang, and that He also hates idolatry. And after which, tinuro ng Diyos dito yung way of life na gusto niya para sa mga Israelita, ipakitungo nila sa mga kapwa Israelita nila. Meaning, ipakitungo nila sa mga kapwa-tao nila na mayroon ding relasyon sa Diyos. At ang Diyos po mismo ang nagsalita nang ibinaba niya ang 10 Commandments. Malinaw po sa verse 1, and God said, yun po ang ginamit ng word, and God said, sa kanya binaba yung 10 Commandments. So pangalawang revelation po ng Diyos sa mga Israelita,
is through supernatural wonders. No, like the plagues na naranasan ng mga Egyptians at nakita ng mga Israelita, yung parting of Red Sea, yung pillar of cloud and pillar of fire, yung manna, yung bread from heaven, yung flashes of lightnings, yung thunders, yung loud trumpet blasts, yung smoke, and even God's audible voice. Pinakita po talaga ng Diyos yung manifestation ng kanyang powerful presence sa buong bayan ng Israel. At talagang sinasadya po ng Diyos na ipakita sa kanila that He is the living God at wala ng Diyos kundi siya lamang, at hindi po siya quote-unquote false gods kagaya ng kinalakihan ng mga Israelita doon sa Egypt. Alam niyo po mga kapatid, ang pagpapahayag ng Diyos kung sino siya sa atin ay nagpapakita at nagpapatunay ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Dahil dito makikita natin na ang Diyos mismo ang unang umabot sa atin. At ang Diyos mismo ang unang naghayag sa atin. Linawin ko lang ho, hindi po tayo ang unang umabot sa Diyos, hindi po tayo ang unang humanap sa Diyos, for all men are totally depraved. Because we are all sinners before the Holy God. Malinaw po sinasabi ng Romans 3:23 that for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala. Ako, yung katabi ninyo, yung nasa likuran ninyo, yung pinaka-reliyosong tao na kilala ninyo, name it. Lahat po ng tao ay nagkasala. Dahil tayo ay nagkasala, what we deserve is God's wrath and punishment. Pero ang Diyos po ay pumili pa rin ng mga ilang tao para mag-respond sa kanyang pagpapahayag sa kanila. Lagi ko po itong nababanggit pag nagtuturo ako. Wala namang mawawala sa Diyos kung walang sasamba sa Kanya. Wala namang mawawala sa Creator God kung walang creation. Wala namang pong mawawala sa Diyos kung lahat ng tao ay hindi niya patawarin at ilaan niya tayong lahat for eternal damnation. Wala pong mawawala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos. Pero dahil po ang Diyos ay mabuti, pumili ang Diyos ng mga ilan-ilang mga tao na maliligtas mula sa kanyang galit at puot. And take note, pakitignan na mukha ng inyong mga katabi. Tignan nyo rin ako. Isa tayo doon. At tayo yung mga pinili ng Diyos na maligtas sa kanyang galit at puot. Tayong mga Kristiyano. Amen ba doon? Bet ng Diyos, diba? Wala namang mawawala sa kanya, and yet still, God chose to save some from His wrath and judgment. Malinaw po na nire-reveal ng nature kung sino ang Diyos. Yung complexity ng nature, yung harmony nito, and yung synchronity nito, nire-reveal po itong ng nature. And even the heavens declares the glory of God. Malinaw po, sinabi po yan sa Book of Psalms. And as Christians, we can know God as well through our personal experiences. But the ultimate source of the knowledge of who God is the Bible itself. And through the help of the Holy Spirit. Through the Bible. Pagdating sa ating personal Bible reading, pagdating sa pakikinig ng Word of God, kagaya ngayong linggong ito, pagdating sa ating mga Bible studies sa mga CEF, na pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Now, we are talking about the Bible. Kasi dito sa Bible, revealed dito yung plano ng Diyos. Revealed dito kung sino talaga yung Diyos. Because in the Bible, down from Old Testament hanggang New Testament, mababasa po natin dito yung mga events. Yung pagkilos ng Diyos at yung mga gagawin pa ng Diyos, above all, for His glory at sa mundong ito, and for us, Christians. Nabasa po natin sa Bible at mababasa po natin sa Bible, sa Book of Genesis, yung pagbagsak ng tao sa kasalanan. Mababasa rin po natin sa Bible yung mga Old Testament writings ng mga Old Testament prophet pertaining to the prophecy of Christ. Yung pag-fulfill ni Jesus dito sa mga prophecies na to, that He alone is the Messiah at wala nang iba pa. Kasi kung may iba pang nakiklaim na siya po ay yung Messiah, hindi po Messiah yon, Messiah po yon. No, yung reminder ng mga apostles sa atin sa kanilang mga writing. At sa kanilang mga writing, revealed din po rito yung future plans ng Diyos para sa ating mga Christians and kung papaano i-establish ng Diyos
ang kanyang eternal kingdom dito sa mundong ito. Kaya salamat sa Diyos that we have the Bible in our time. Papasalamat ba kayo na mayroong Biblia? Especially pagdating sa ating salvation. Kasi during the Old Testament times, it is a mystery for them kung sino ba si Christ. Sino ba ang Christ? It is a mystery for them. Yung salvation plan na gagawin ng Diyos. But for us Christians, thank God we have the Bible. Revealed po dito through the Bible ang buhay ng ating Panginoong Yesus. At hindi lang po ito naisulat sa scriptures, sa Bible, ito po ay written din in history. And God meant it to happen na maisulat ang greatest revelation niya ever. And that is the gospel of our Lord Jesus Christ. So alam na natin kung sino yung Messiah ngayon. Ang ating Panginoong Yesus. Kikilalanin na lang po natin sa pagbabasa ng kanyang salita. Siguro a reminder for all of us here. In one way or another, I believe all of us here are Christians. Kung hindi man, I don't know. Pero ang tamang pagkilala sa Diyos na base po sa Biblia ay importante sa ating bawat Kristiyano. Sapagkat isa lamang po interpretasyon ng Biblia, especially pagdating sa mga major doctrines. And we cannot quote a single Bible verse and use it out of context. Dahil po ang Bible ay salita ng Diyos. Hindi po ito salita ng tao. Though ang nagsulat nito ay tao, pero ang nag-inspire sa kanila para isulat itong mga ito ay ang Diyos mismo, ang banal na Espiritu Santo. And the Bible will not contradict itself. Isang kinagandahan po sa Bible, though pinakita na nito sa atin kung sino ang Diyos, pinapakita rin sa atin dito kung sino pa tayo, tayong mga Kristiyano sa harapan ng Diyos. So mga kapatid, if any one of us here today, you feel sad without knowing the reason why, kung meron man po sa atin dito, we feel that we are useless or we feel that we are worthless, na para bang pagod na tayo sa life na to, let me encourage you ng mga ilang Bible verses. So, sinamarize ko na lang po ito, pero hindi po ito yung pinaka-exact na sinasabi ng mga verses na ito. In 1 Corinthians chapter 3, verse 9, sinabi po rito that we are God's workers and servants. Ephesians chapter 1, verses 4 to 5, sinabi po rito that God chose us and adopted us to be His sons and daughters even before creation. So in short, anak po tayo ng Diyos. Tignan niyo ulit yung mukha ng katabi niya. Mukha bang anak ng Diyos? Grabe naman kayo. De, joke lang. Pero that's the reality. Anak po tayo ng Diyos. Ephesians chapter 5, 22 to 23. Sinabi po rito that tayo po, the church, is the bride of Christ. Romans 8:17, we are co-heirs with Christ. And 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10, napakadami pong binanggit kung sino ba talaga tayong mga Kristiyano dito. Ni Pedro, sabi niya, we are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. At ito yung pinakamaganda. We are God's treasured possession. Pakisabi sa katabi mo, we are God's treasured possession. And we are people who received God's mercy. And it all became possible, not because magaling tayo, not because karapat dapat tayo. No, hindi tayo karapat dapat. It all became possible because of the finished work of our Lord and Savior, Jesus Christ. So God revealed Himself to us that we may know Him truly, so that we may know who we are in Him truly. So pangalawa po, when God prepares us for His coming, God will instill to us a fear of Him. So malinaw po sa verse 18 to 21, makikita natin dito na literal na natakot ang mga Israelita sa presensya ng Diyos. And God really mean it to happen na magkaroon sila ng takot sa Kanya. So for the sake of our study, nabasahin natin muli itong verses 18 to 21. Sabi rito, now when all the people saw the thunder and the flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled. And they stood far off and said to Moses, you speak to us,
and we will listen. But do not let God speak to us, lest we die. Verse 20, Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin. The people stood far off while Moses drew near to the thick darkness or thick clouds where God was. So in these passages, malinaw po na makita natin that the presence of God for the Israelites made them una, afraid. Pangalawa, it made them tremble. Pangatlo, it made them stood far off the mountain. And pang-apat, it made them scared of God's voice. So base po dito sa passage nating binasa, ano ang dahilan bakit sinasadya ng Diyos na magbigay ng takot sa mga Israelita? The answer is that they may not sin against Him. Ecclesiastes 12:13-14, sabi po rito ni King Solomon, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of whole men. For this is the whole duty of men. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. So meaning, malinaw po dito sa passage na ito that the fear of God and yung knowledge natin, yung true knowledge natin about who God is through His commandments cannot be separated. And it is our duty bilang mga tao. At hindi po nagbago ang tingin ng Diyos na pagdating sa pagkakaroon ng banal na takot sa Kanya. Sapagkat God requires each Christians to have a fear of Him. Ano bang ibig sabihin ng fear of God? Ito po ang ibig sabihin ng fear of God. Deep awareness, respect, awe, and reverence towards God's presence all the time. Meaning, aware tayo na ang Diyos ay banal, aware tayo na ang Diyos ay alam ang lahat, aware tayo na wala tayong maitatago sa Diyos, aware tayo na kasama natin ang Diyos, at aware tayo na tayo ay mga created beings lamang, at ang Diyos po ay ang Creator. Yun po ang fear of God. Dapat aware tayo, above all, na ang Diyos ay Diyos, at tayo po ay mga creation lamang. And the fear of God ay ang kaisa-isang fear na mabuti and pleasing sa harap ng Diyos. For it is a crucial element pagdating sa ating relationship sa Kanya. No, hindi po natin pwedeng sabihin na mayroon tayong relasyon sa Diyos, tayo ay mga Kristiyano, pero wala naman tayong banal na takot. Because the absence of the fear of God can lead each and every one of us here, including myself, to moral depravity. And that is the problem sa maraming Christians nowadays. Dahil sa mga Christians nowadays, too much focus sa love, sa grace, sa mercy, and sa forgiveness ng Diyos. Nothing wrong with that. Nothing wrong to focus on God's love, grace, mercy, and forgiveness. As long na hindi natin nakakalimutan o na-overlook na ang Diyos po ay banal. And yung love, grace, mercy, and forgiveness nating mga tao, hindi natin to pwedeng ihilan tulad sa love, grace, mercy, and forgiveness ng Diyos. Hindi ho. For that characteristics of Him are holy and divine. At hindi po tayo Diyos. Tayo po ay tao lamang. Bigyan ko po kayo ng isang example. Isang example ng isang tao na na-overlook niya yung holiness ng Diyos. Na nag-focus siya masyado sa love, grace, mercy, and forgiveness ng Diyos. At itong taong pong ito ay ako. Ito po yung life ko, no? Yung perspective ko nung kabataan pa ako. Yung mga panahong I am faking my Christianity. Listen, okay lang naman gumawa ng kasalanan, mahal naman ako ni Lord. No, okay lang naman gumawa ng kasalanan, patatawarin naman ako ni Lord. Okay lang naman gumawa ng kasalanan, naiintindihan naman ni Lord. Okay lang naman gumawa ng kasalanan, ligtas na naman ako sa kanyang galit at poot eh. Tinanggap ko na nga siya bilang Lord and Savior ko eh. Ito yung way of thinking ko before. Kahit na nagtuturo ang aking ama, ang ating pastor, about sa tamang theology, pero andun pa rin ako sa way of thinking ko, hindi, mahal na ako ni Lord. Magre-repent na lang ako, mauunawaan naman ni Lord eh.
You see that way of my life? That is the way of life ng isang hipokrito. And hindi po ako nahihiya sabihin sa inyong lahat na dati po akong hipokrito. Sapagkat I'm claiming to be Christian, pero yung way of life ko ay taliwas sa kung anong sinasabi ng Diyos. At talagang hindi ko po talaga tinitignan ang kabanalan ng Diyos. That's the way of life of a hypocrite. That's the way of life of a person who claims to be Christian. Pero hindi pa po siya talaga Kristiyano. I'm not saying kung ganun yung way of life nyo, maybe nakarelate kayo dun sa example ko na yon. Pero take note, hindi pa po tapos ang Diyos sa inyo. Kagaya ng hindi pa tapos ang Diyos sa akin, hindi pa po tapos ang Diyos sa inyo. Kung talagang ligtas po kayo dyan, mga nakaupo dyan, patuloy at patuloy tayong babaguhin ng Diyos. Patuloy tayo at patuloy na ilalapit ng Diyos sa kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus. And who knows, maybe, isa sa ating kalagitnaan, gamitin ng Diyos bilang preacher, kagaya ko. No, hindi ko po sinasabi, hindi ko po inaangat ang bangko ko. By God's grace and mercy, narito po ko sa inyong unahan. Kaya ako nakakapagturo ng salita ng Diyos. Pero kung titignan ko sarili ko, I'm not worthy of this. And it's all because of God's grace and mercy. Kaya po ako nakakatayo sa inyong harapan. So let me share with you a quotation na nagawa ko nung nag-aaral po ako dito. We will only understand God's grace, love, mercy, and forgiveness truly if God made us understand that He is holy. So sa Tagalog, maunawa lang natin ang grasya, pagmamahal, awa at kapatawaran ng Diyos ng may katotohanan kung ang Diyos po mismo ang maghahayag sa atin na siya po ay banal. Now, question for all of us here. Kamusta po ang pagkakaroon ng banal na takot natin sa ating Diyos sa sinasamba? Meron pa ba tayong banal na takot? O over-familiar na tayo sa ating relasyon sa Kanya? Yung tipong to the point na okay lang naman kahit hindi ako magbasa ng Bible, okay lang naman kahit hindi ako magdasal, okay lang naman kahit hindi ako mag-church, okay lang naman kahit late ako sa church, okay lang naman kahit manood ako ng Facebook Reels o YouTube Shorts habang nagpipreach si Jim o si Pastor. No? Sabihin ko lang ho sa inyo, kung ganun ang way of living natin, wala tayong banal na takot. Especially sa loob ng bahay-sambahan. Kagaya ngayon, yung iba sa inyo, hawak ninyo yung mga cellphone ninyo. Pero hindi ko po alam kung sino sa inyo dyan yung nagtitake down notes talaga. Hindi ko alam kung sino sa inyo dyan yung nanonood ng Facebook Reels, nag-chat lang, o di kaya nanonood ng YouTube Shorts. Hindi ko po alam. No, hindi po ako ang binabastos ninyo kung gano'n ang ginagawa nyo. Ang binabastos ninyo ang tunay at ang buhay na Diyos at mananagot kayo sa Kanya. That is the way of life ng isang taong walang paggalang sa Diyos. Imagine praise and worship, nagfe-Facebook, nag-YouTube, o naglalaro. During the preaching of God's Word, nagfe-Facebook, nag-YouTube, o naglalaro. Kapatid, nasa naman ang respeto sa Diyos kung ganun tayo? And yet we are proud to call ourselves Christians, tapos wala tayong fear of God? Of course, in one way or another, darating talaga tayo sa point na para bang manlalamig tayo. But hindi hayaan ng Diyos na habang buhay tayo maging malamig at maging manhead sa mga kasalanan. For a true Christian have the Holy Spirit. And the Holy Spirit will rebuke us and will correct us. So move on po tayo. Tama lang naman ho, magkaroon ng takot sa Diyos. Pero not to the point na kagaya ng mga Israelita. Ano bang nangyari sa mga Israelita? Literal na natakot sila. They were afraid, they trembled, they stood far off the mountain, at ayaw nila pakinggan yung boses ng Diyos dahil para silang mamamatay daw. But be like Moses. Be like Moses when he approached that thick darkness where God is. Tahimik po ang Bible regarding this, but one thing for sure, bilang tao, takot si Moses, natatakot siya dun sa pagpapamalas ng Diyos ng kanyang presensya sa bayan ng Israel. Pero nakikita natin dito na may confidence si Moses na i-approach yung thick darkness na yon because he knows who is beyond that thick darkness. And that is God Himself. Ang kaibahan noon ni Moses sa mga Israelita, si Moses po ay lubos na kilala ang Diyos. Alam ni Moses na ang Diyos
ay mahal ang kanyang bayan. Alam ni Moses na ang Diyos ay may pakialam sa kanyang bayan. Alam ni Moses na ang Diyos ay talagang mabuti. At alam ni Moses na ang Diyos ay isang promise keeper and a promise doer. Bakit? Because finally, kagaya ng sinabi ng Diyos, narito na si Moses at maglilingkod sa kanya. Balikan po natin Exodus chapter 3 verse 12. Sabi rito ng Diyos kay Moses, nung panahon na natatakot si Moses at wala siyang confidence sa sarili niya na harapin si Pharaoh, sabi ng Diyos, "But I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain." Nangyari ba to? Yes, nangyari. At eto na yon, finally, nangyari na ito. That's why confident si Moses ni approach yung thick darkness na yon, sapagkat ang Diyos na nangako sa kanya ay tinupad ito. At ang Diyos na ating sinasamba ay hindi lang po Diyos na nakaupo dyan sa kalangitan at tinitignan tayo magkamali. At pag nagkamali tayo, paparusahan tayo, hindi. Ang Diyos na ating sinasamba is a promise keeper and a promise doer, and He cares for us, and He loves us. Amen po ba doon? Alam niyo po ba, yung paglapit ni Moses sa Diyos on that thick darkness, ito po yung nagpapakita at isang example ng paglapit sa Diyos na may tamang puso. It shows us that we should come to God as we are with fear, reverence, and right knowledge of who God is. Siguro matanong ko lang ang bawat isa. Sino po sa ating kalagitnaan ngayon, if you will be honest enough, you feel burdened today, you feel down, you feel anxious or tired of life, o di kaya sumagi sa isipan mo before na waksan na yung buhay mo. O sino kaya sa ating kalagitnaan ngayon, nahihiya kang maglingkod sa Diyos, nahihiya kang lumapit sa Diyos dahil sa mga patuloy mong pagbagsak sa kasalanan. Meron po ba na magiging honest? Pakitaas nga po ang kamay. Yan kapatid, thank you for being honest. But let me encourage you. Ang Diyos po na ating sinasamba, ang ating Panginoong Yesus mismo, ang nag-iimbita sa atin na tayo po ay lumapit sa Kanya. Don't be too shy, don't be too scared, for our God is good. Matthew 11:28-30. Sabi rito ng ating Panginoong Yesus, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." No, Johnny, pagod ka na ba? Lapit kay Jesus. Si Renzel, no, si Jared, no, si Bitoy, si Repot, si Mark, at kung sino man sa atin na tayo pagod na sa life, punong-puno tayo ng mga anxiety, lapit sa ating Panginoong Yesus. He is the one who's doing the initiative para tayo po ay lumapit sa Kanya. Siya ang unang umabot sa atin para tayo po ay lumapit sa Kanya. Siya po ang unang naghayag kung sino siya sa atin para po kilalanin natin siya. So fear God and know Him, that He is the only God, He is the Almighty Creator, He is the Lord of all creation, and that He loves us and He cares for us. Ang bet ng Diyos, no? Amen? Bet ng Diyos. Pangatlo po at panghuli. When God prepares us for His coming, God will instill to us a heart of worship. So eto na. Now, Moses is alone with God. At ibinibigay na ng Diyos ang kanyang instructions para sabihin ni Moses sa bayan ng Israel. So pagdating po dito sa ating pag-aaralan regarding sa verse 22 and 26, ito po yung first section ng law after ng 10 Commandments. And it is focused about the true and proper worship na dinisenyo ng Diyos para sa bayan ng Israel. Basahin po natin uli. Verse 22, sabi ng Diyos kay Moses para sabihin sa mga Israelita, "You have sinned for yourselves that I have talked with you
from heaven. So kagaya ng start ng 10 commandments, yung first commandment, God made known to them first kung sino siya, that there is no other God but Him, bago niya ibigay yung kanyang utos and instructions kay Moses para sabihin sa mga Israelita. At itong instruction po about true and proper worship revolves around the first and the second commandment. So ano po ulit yung first and second commandment? First commandment, you shall have no other gods before me. Yung second commandment, do not make any graven images or do not make any carved images. Do not bow down to them or worship them. So pinapakita po sa atin ito that true worship is only acceptable to God if it is centered in the reality about the one true God. Ulitin ko ho. This shows us that worship is only acceptable to God if it is centered in the reality about the one true God. So ano ba yung instructions ng Diyos para sa mga Israelita regarding a true and proper worship? Unang-una, sabi ng Diyos, tignan niyo po yung mga Bibles ninyo. You shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourselves gods of gold. Pangalawa, an altar of earth you shall make for me, or stones, yung earth na binabanggit po rito, and sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. So ano po yung burnt offering and peace offering? Anong kaibahan nito? Yung burnt offering po, it is for the atonement of an Israelite. Pag ang isang Israelita po nagkasala, kailangan niyang gumawa ng altar at mag-sacrifice doon ng kanyang burnt offering para po siya'y patawarin ng Diyos. E pagdating naman po sa peace offering, para saan po ito? No, ito po ay para bang kailangan nilang gawing handog for them to be able to fellowship and to commune with God. Grabe, no? Pahirapan pa nung time nila. Kinakailangan pang gumawa ng altar, kinakailangan pang pumatay ng hayop, no? Pumatay ng hayop para lang sila ay patawarin ng Diyos. And for them to be able to commune with God as well. Third, instruction ng Diyos. If you make me an altar of stone, you shall not build it of hewn stones. Or yung hewn, ang lalim neto, ginugal ko rin to kasi hindi ko maintindihan. Ibig sabihin po neto, yung mga batong inukitan. No? Yung mga batong inukitan, ito ibig sabihin ng hewn. Sabi ng Diyos dito, for if you wield your tool on it, you profane it. Bakit kaya? Later on, didiscuss po natin yan. And lastly, last instruction, sabi ng Diyos sa verse 26, and you shall not go up by steps to my altar, that your nakedness be not exposed on it. So pagdating po sa verse 25 and 26, regarding po sa third and fourth instructions, no, kaya po ito pinagbabawal ng Diyos because these are the way of false worship ng mga pagano. Ginagawa po ng mga pagan worshipers during their time, no, umuukit po sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan, no, sa bato. Gumagawa po sila ng Diyos-Diyosan gawa sa mga gold, gawa sa mga silver, and sometimes sa wood. And kung bakit sinabi ng Diyos na dapat yung altar ay mababa lamang. No, dahil ang mga quote-unquote false worshipers na ito, part of their false worship, gumagawa sila ng matataas na altar. At doon nila ginagawa yung kanilang mga human sacrifice. Doon sila nagsasayaw ng mga hubad-hubad. No, feeling nila, pag sumayaw sila na nakahubad doon, nag-sacrifice sila ng isang tao doon, yung kanilang false god ay diringgin ang kanilang panalangin, ang kanilang pagsamba. Kaya po, ayaw ito ng Diyos, sapagkat God is reminded of false worship. Makakita rin po natin dito na napakasimple lang ng Diyos. Gusto ng Diyos na gumawa sila ng altar made of stones, natural stones, uncut stone. At yun na yun, that's it. Diba? Hindi po nagre-require ang Diyos ng isang extravagant worship during their time. And take note, during this time, wala pa pong tabernacle at wala pa pong templo. Dahil alam ng Diyos, no, na maglalakbay pa ang mga Israelita from Mount Sinai papunta sa pangakong lugar. No, alam po ng Diyos yan. So ano pong tinuturo sa atin ito ng mga instructions of God sa mga Israelita about a true and proper worship? Una,
Ang pagsamba ay magiging totoo at tunay lamang kapag ang sinasamba ay ang tunay at totoong Diyos. Ulitin ko ho. No, ang pagsamba ay magiging totoo at tunay lamang kapag ang sinasamba ay ang tunay at ang totoong Diyos. Pangalawa, makikita rin po natin dito na ang pagsamba ay may kaakibat na sakripisyo at paghahandog. And lastly, makikita rin po natin dito na ang Diyos mismo ang naglagay ng pamantayan kung paano siya sasambahin ng mga Israelita. Yung paggawa ng altar na naaayon sa disenyo ng Diyos. Tama? Yun po yung pamantayan ng Diyos. Isang altar na naaayon sa kanyang disenyo. Dapat gawa sa mga natural stone at dapat hindi mataas. So this shows us that true worship should have purity and humility. Pakisabi sa mga katabi ninyo, true worship should have purity and humility. John 4:24. Sabi po ng ating Panginoong Yesus dun sa babaeng Samaritana, nakausap niya dun sa may well, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So what does it mean? What does it mean in worshiping God in spirit and truth? So in worshiping God in spirit and truth cannot be separated. Just take a look dun sa conjunction na ginamit. Ang ginamit ay and, not or. So basically, it acts as one. Kaya gumamit po yung writer ng word na and. So worshiping in spirit means we should have a right passion and love for God. And worshiping in truth means we should have the right knowledge of who God is. At yung right knowledge natin about who God is, ito ang magbibigay sa atin ng right response, right passion, and love for God in our worship sa kaisa-isa at ang tunay na Diyos. Now, under the new covenant, na pinadali na po ng Diyos ang lahat, we don't need to make a physical altar anymore. No? Hindi kagaya ng mga Israelita na kailangan pa nilang gumawa ng mga altar for them to be able na makapag-sacrifice ng mga kanilang burnt offering and for them to be able to commune and fellowship with God. Dahil ang Diyos na po mismo ang gumawa ng paraan para mas madali natin siyang sambahin through the gospel of our Lord Jesus Christ. So sino nga ba tayo para pag-effortan ng Diyos ng ganito? Sino ba tayo para mahalin ng Diyos? Sino ba tayo para piliin ng Diyos na mag-respond tayo sa kanyang pagpapahayag sa atin? Sino ba tayo? Hamak na mga sinners lamang tayo. In His sight before. Tama ba? At kahit kailan hindi natin maunawaan, bakit nga ba tayo pinili ng Diyos? Bakit nga ba minahal tayo ng Diyos? Hanggang sa kalangitan, question mark pa rin sa atin yon. Why the Holy One True God chose sinners like us to have a relationship with Him. Kaya ho karapat dapat sambahin ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay Diyos at wala nang ibang Diyos, kundi ang Diyos na ating sinasamba lamang. At ang Diyos na ating sinasamba, yes, oo, banal siya. Pero ang Diyos na ito ay mabuti, tapat, mapagmahal, mapagpatawad. At hindi lang po yun, itong Diyos na to ay mahal po tayo. And technically, this is the reality. Hindi na natin kailangan pang gumawa ng mga altar because that very moment na naging Kristiyano tayo, God made us the temple of the Holy Spirit. Grabe ang Diyos, no? Isang makasalanan, pinili niyang mag-respond sa kanyang pagpapahayag at ginawa niyang templo ng banal na Espiritu Santo. Exodus 20, verse 24b. Sabi po rito, in every place where I cause my name to be remembered, I will come to you and bless you. Listen, sabihin ko lang sa inyo, each and every Christians are places where God caused His name to be remembered. Ulitin ko, each and every Christians are places where God had caused His name to be remembered.
Bakit? Unang-una, we are the temple of the Holy Spirit. Pangalawa, we have the Holy Spirit. God's seal of ownership sa ating mga Kristiyano. Pangatlo, we have the righteousness of Christ. And pang-apat, we are Christ's ambassador. And this is the reality. We don't deserve all of this. Hindi natin deserve na tawaging temple ng Holy Spirit. Hindi natin deserve na pumunta sa atin ng Holy Spirit. Hindi natin deserve na damitan ng katuwiran ng ating Panginoong Yesus. Hindi natin deserve na tawaging Christ's ambassador. What we deserve is God's wrath, punishment, and judgment. What we deserve ay eternal damnation, eternal na pagkakawalay sa Diyos, sa impyerno, and sa dulo, pagdating sa final punishment, sa lake of fire. But because of God's grace, because of the merit of the finished work of our Lord and Savior Jesus Christ at the cross, in His death, and in His resurrection, instead of death, God gave us life and purpose. God forgave us sa ating mga kasalanan, at hindi lang po yun, ibinahagi rin po sa atin ng Diyos ang riches ng Kanyang glory in Christ. At wala po tayong ambag dito. Pagdating sa pagpili sa atin ng Diyos, wala tayong ambag dito sa ating election. Pagdating sa ating kaligtasan, wala tayong ambag dito sa ating salvation. And even pagdating sa pangbabanal ng Diyos sa atin, pagpapaganap ng Diyos sa atin, sa ating glorification, wala po tayong ambag dito. That's why it is all because of Christ. Kaya po tayo, ganito ngayon sa harapan ng Diyos. Kaya po sinabi ni Paul sa Romans 12:1, sabi niya, "Therefore I urge you, brothers and sisters," ito po yung keyword, "in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Ano ba yung God's mercy na binabanggit po dito ni Paul? God's mercy, that is when the Father sacrificed His one and only Son, our Lord and Savior Jesus Christ, our Passover Lamb, in His altar, the greatest altar of all, at the cross. So that our Lord, our Passover Lamb, will be our burnt and peace offering, so that we can be forgiven from all our sins, and so that we can have eternal fellowship and relationship with the one true God. And ang Diyos po mismo ang gumawa ng paraan para maiayos ang nasirang relasyon niya sa ating mga tao dahil sa kasalanan. And that is the greatest act of goodness, love, mercy, and grace ever. At kahit kailan, wala na pong papantay dito. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Gusto ko lamang pong i-share yung isa pa pong quotation na nagawa ko habang nag-aaral po ako. Jesus, the Lamb who was slain for our pardon, is the greatest sacrifice of all. Sacrificed at the cross, the greatest altar of all, by the greatest being of all. And that is the reason why our Lord Jesus Christ is worthy of all our praises and worthy of all our worship. So samahan niyo po ako sa Revelations chapter 5. Wala po ito sa ating screen. And allow us, the scripture, to reveal us a glimpse of heaven. At maunawaan natin through the help of the Holy Spirit why our Lord is worthy of all our praises and worship. So again, Revelation chapter 5. Babasahin po natin itong buong chapter na ito. So samahan niyo po ako. Verse 1, and I read, "Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within and on the back sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, 'Who is worthy to open the scroll and break its seals?' And no one
in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. And I began to weep loudly, sabi ni John, because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. And one of the elders said to me, "Weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, ang ating Panginoong Jesus, has conquered so that He can open the scroll and its 7 seals. And between the throne and the 4 living creatures and among the elders, I saw a lamb, as though it had been slain, with 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. And He went and took the scroll from the right hand of Him who seated on the throne. And when He had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God." Tayo po itong ransom people na ito. From every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and a priests to God, and they shall reign on the earth. Verse 11, then I looked, and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voices of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, saying, "To Him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever." And the 4 living creatures said, "Amen." And the elders fell down and worship. Are we longing on that day? That day na kasamang at ibang mga race ng mga tao from different tribe, language, nation. Excited na ba tayong purihin ng ating Panginoong Yesus at sambahin siya sa kalangitan for eternity? Are we excited to see our Lord Jesus Christ, our sacrificial lamb, na namatay siya above all for the glory of the Father, at pangalawa, sa atin? Excited na ba tayo makita ang Diyos na unang umabot at unang nagmahal sa atin? And I'll tell each and every one of us here, napakalapit na po natin itong makita. No, hindi ko po sinasabi dahil mamamatay agad tayo, no? Hindi natin alam hanggang kailan lang yung buhay natin. But what I'm saying is that the signs are obvious. The signs ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Tignan na lamang po sa mga balita. Wars, rumors of wars. Yun na lamang po ang sasabihin ko. Marami pa pong example. Pero wars and rumors of wars. It is a sign na muli ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. And again, sa nalalapit po na pagbabalik ng ating Panginoon, inihahanda niya po tayo sa pagpapakilala niya ng kanyang sarili sa atin. Inihahanda niya po tayo sa pagbibigay niya sa atin ng banal na takot, at inihahanda po tayo ng Diyos sa pagbigay niya sa atin ng isang bagong puso. Isang puso na may tamang pagsamba. Tapat po ang Diyos, and He will preserve us, and He will be with us till that day na mamatay man tayo, and on that day that He reigns on power sa muli niyang pagbabalik. At dito po ako magtatapos sa tatlong Bible verse at isang quotation from John MacArthur. Roma 8:35-39 sa Tagalog. Sabi po rito ni Pablo, "Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya?
pighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo ay buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Verse 37, sabi ni Pablo, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higpit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin, ang ating Panginoon. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kaliliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Next, 1:10:27-30. Sabi po rito ng ating Panginoong Yesus, nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. At dito po nagwakas ang ating Panginoon dito. Ako at ang Ama ay iisa. Hindi hahayaan ng Diyos na maagaw tayo sa kanyang kamay. Sapagkat tayo'y kanyang mga tupa at siya ang ating pastol. At hindi lang siya basta isang pastol. He is the good shepherd. Sino ba tayo para mahalin ng Diyos? Kagaya ng binanggit ko kanina, tama? Sino ba tayo para pag-effortan ng Diyos ng ganito? Hindi natin mapapaliwanag. No, kahit tanongin natin si Lord, Lord, bakit ba ayaw mong hayaan na merong ibang makakuha sa akin bukod sa'yo? Hindi natin masasagot yun. And last Bible verse na gusto ko mong i-share sa atin, Roma 8:28-30 sa Tagalog. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Take note, pagdating sa verse 30 onwards. Ang mga pinili Niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya pa rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Effort pa rin po ng Diyos. It is God's power and hand who is keeping us to be with Him. At ang Diyos po ang nagkikip sa atin dito sa Kanyang at sa ating relationship sa Kanya. So last quotation. Sabi po ni John MacArthur, all those who are truly born again will be kept by God's power and will persevere as Christians until the end of their lives. And that only those who persevere until the end have been truly born again. Huwag po nating tignan yung mga alon ng buhay natin. Huwag po natin masyadong tignan yung pagbagsak natin sa kasalanan. Huwag po natin masyadong tignan yung theological knowledge natin. Rest. Nail our eyes on Jesus. Nail our eyes to the finisher and perfecter of our faith. Fix our eyes on the Lamb who was slain for our pardon. For He is worthy to be praised. For He will keep us until the day that He return. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank You for the gospel of our Lord Jesus Christ. Thank You, Lord, for You have sent Your one and only Son, our Passover Lamb, to sacrifice it on Your greatest altar, on the greatest altar ever,
the cross. So that your glory be displayed above all, your love be displayed above all, and for us, secondarily, to be forgiven from our sins, and for us to have eternal relationship and eternal fellowship together with you. Oh Lord, sino ba naman kami, Lord, para mahalin mo? Sino ba naman kami, Lord, para pag-effortan mo ng ganito? We don't deserve it, God. But thank you. For instead of death, you gave us life and purpose. Instead of punishment, you made us your sons and daughters. Thank you, Lord. Kahit kailan din namin matutumbasan ito, Lord. Maging ang buhay namin hindi sapat para ialay sa'yo. Pero Panginoon, ito lang po ang meron kami. Ito lang ang meron kami. So tulungan niyo po kami, Panginoon, to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to your sight. And above all, may we not forget your mercy at the cross, that you lavish us this grace. You gave us your love. You gave us your mercy to people, sinners like us. Thank you, Father. Thank you for this agape love. Thank you for choosing each one of us even before the foundation of this world. At Panginoon, kulang ang salitang pasasalamat. Kulang ang salitang salamat para ma-explain namin, Panginoon, ang aming gratitude sa dakilang ginawa mo sa amin. Holy Spirit, I pray, please continue to move in the hearts of each and every one of us here. Continue to show us Christ. Continue to make us in love with our Lord. Continue to change our hearts. Magkaroon po kami ng puso na may takot sa iyo. Magkaroon po kami ng puso na mayroong tamang pagkilala sa iyo. Magkaroon po kami ng puso na may tamang pagsamba sa iyo. Magkaroon po kami ng puso na talagang nagdulong na muli kang makita, Panginoon. And I know that you are faithful and you will keep us away from any evil, sapagkat kami ay nasa loving hands ninyo. Oh God, thank you, for you love us and you care for us. And we carefully bring you back all the glory and praise to your mighty and worthy name alone. In Jesus' name we pray. Amen.